Kapag sumiklab ang labanan sa pagitan ng US at China, sino ang matatalo? Sa loob ng maraming taon ay matiyagang pinalakas ng China ang kanilang militar, mas maraming sundalo, mas makapangyarihang armas at mas advanced na teknolohiya. Ngayon ay handa na silang ipatupad ang isang matagal ng binuong plano, isang malawakang pag-atake upang kontrolin ang Pacific at itulak ang US sa bingit ng pagkatalo. Magtatagumpay kaya sila? Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Nararamdaman ni Xi Jinping ang tensyon habang nakaupo sa kanyang opisina, kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang mga tagapayo. Sa loob ng maraming taon ay ginugol niya ang bilyon-bilyong dolyar para gawing mas makabago at mas makapangyarihan ang militar ng China. Meron na silang halos 500 nuclear warheads at ngayon ay isa na rin sila sa may pinakamalaking hukbong pandagat sa buong mundo. Ngunit ang tunay na lakas ng kanyang sandatahang lakas ay nasa bilang ng mga sundalong handang lumaban na mahigit 2 million active members ang nasa kanyang utos. Pero hindi ito isang simpleng digmaan. Hindi siya maaaring sumugod ng direkta sa Amerika nang hindi inaasikaso ang mga hadlang sa Pacific. May mga military base rin ng US sa Japan at South Korea na higit 190 sa dalawang bansang iyon pa lang, at bagamat mas maliit ang hukbong dagat ng Amerika ay mas makapangyarihan ito pagdating sa firepower. Gayun din naman ay alam niyang hindi niya pwedeng pabayaan ang mga bansang kaalyado ng US sa rehiyon. Kailangang makontrol ang Pacific upang mabuksan ang daan patungo sa Amerika. At magsisimula ang lahat hindi sa mga missiles o sundalo, kundi sa isang cyber warfare. Sa katunayan ay matagal nang nag-i-invest ang China sa mga makabagong technologies upang mapasok ang mga sistema ng Amerika tulad ng mga critical infrastructure tulad ng power grids, water systems at communication, lalo na ang mga nakaposisyon malapit sa mga military base. Sa ganitong paraan ay mapipilay nila ang kakayahan ng US na sumagot sa anumang pisikal na pag-atake. Sa ilang pagkakataon ay nadiskubre na ng Amerika ang ilang hakbang ng mga Chinese hackers. At noong December 2023 ay matagumpay na pinigilan ng US ang isang hacking operation kung saan ginamit ng China ang KV botnet upang makontrol ang libu-libong SOHO routers. Isa rin itong malaking abala sa plano ni Xi, pero hindi ito sapat para pigilan siya. Ngayon ay oras na para isakatuparan ng unang bahagi ng kanyang plano. Sa isang kumpas ng kanyang kamay ay nagsimula ang isang coordinated cyber attack. Hindi lang isang grupo ng mga hacker ang gumalaw dahil maraming elite hacking units ang sabay-sabay na umatake sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Ang mga target nila ay ang mga critical systems sa operasyon ng militar at gobyerno ng US. Lalo rin nilang pinuntirya ang mga kumpanya at facilities na may mahalagang papel sa pagdadala ng tulong sa Taiwan kung sakaling subukan ng US na ipagtanggol ito mula sa paparating na pagsakop ng China. Kailangang masigurong walang makakapigil sa kanila sa pagpapalawak ng kontrol sa Pacific. Dagdag pa rito ay matagal na nitong alam ang kakayahan ng mga Chinese hackers pero hindi pa kailanman ito nakaranas ng ataking ganito kalawak. Sa unang oras ng cyber warfare ay isa-isang bumagsak ang ilang railway system, mass transit networks, maritime operations at maging mga water at energy grids sa ilang bahagi ng bansa. Nagkaroon na ng naunang operasyon kontra sa grupong Volt Typhoon, isang elite hacking unit ng China. Pero ngayon ay lumilitaw na hindi lang ito ang grupo na nasa likod ng cyber warfare na ito. Halos imposible para sa Amerika na matukoy agad kung saan nanggagaling ang mga pag-atake. Habang abala ang mga eksperto sa cybersecurity sa pagsubok na pigilan ang paglaganap ng pinsala, ay nagawa ng China ang gusto nitong makuha. Gayun din naman ay mayroon siyang higit sa 120,000 na tauhan sa People's Liberation Army Rocket Force na nagpapatakbo ng 6 na pangunahing missile bases sa buong China. Ngunit hindi lang sa dami ng mga sundalo nakasalalay ang tunay na lakas ng PLARF. Ang kanilang tunay na puwersa ay nasa libu-libong mga missiles na handang lumipad anumang oras. Ayon sa US Naval Institute, may tinatayang 4,000 missiles ang PLARF at lahat may kakayahang targetin ng parehong gumagalaw na barko sa karagatan at mga strategic facilities sa lupa. Ang mga ito ang magiging sandata ni Xi sa pagsisimula ng digmaan. Kaugnay pa nito ay alam ni Xi na hindi maiiwasan ang pag-atake sa Taiwan. At para makontrol ang Pacific ay kailangang masupil ang islang matagal ng gustong sakupin ng China. Hindi rin nag-aksaya ng oras ang hukbo.
Isang matinding missile barrage ang pinakawalan ng CG9, kasabay ng airstrikes mula sa tatlong bagong upgrade na airbases, ang Longtian, Jiangzhou at Huyan. Sa himpapawid ay rumaragasa ang mga Shenyang J-16 fighter jets at bumabagsak ang mga missiles sa Taiwan habang sinasalubong ng mga ito ang depensa ng isla. Ngunit hindi lang Taiwan ang tunay na hadlang sa plano ni Xi. Ang mas malaking problema ay ang US Pacific Fleet, ang pinakamalaking puwersang pandagat sa buong mundo. Dagdag pa rito, ang US Pacific Fleet ay isang dambuhalang puwersa na may 200 na barko, 1,500 na sasakyang panghimpapawid at 150,000 na tropa. Sakop nito ang kalahati ng mundo mula sa Antarctica hanggang sa Arctic Circle, kabilang ang buong Pacific Ocean at Indian Ocean. Alam rin ni Xi na hindi niya kayang sirain ang buong fleet sa isang iglap. Pero kung mapapahina niya ito sa unang bugso ng labanan, ay mas mapapadali ang kanyang misyon. Dito papasok ang 3-stage missile attack. Una niyang puntirya ang mga military base ng Amerika sa Japan, South Korea at Pilipinas. Isa itong napakadelikadong hakbang. Alam niyang maaaring humantong ito sa mas malawak na digmaan dahil siguradong tutugon ng mga bansang ito kung tatamaan ang kanilang teritoryo. Ngunit kung hindi niya ito gagawin ay halos 200 na military base ng Amerika ang mananatiling buo at makakakontra agad. Dagdag pa rito, nasa 79,000 na sundalo ang nasa loob ng mga base na ito at handang lumaban anumang oras. Sa utos ni Xi ay dandaang Dongfeng 26 missiles ang napakawalan at tumatama sa mga base ng US sa Japan at South Korea. Ang mga missiles na ito ay umaabot sa 2,485 miles at sapat na upang wasakin ang mga target. Kasabay nito ay inilunsad din ang mas maiiksing DF-16 missiles upang suportahan ang atake. At habang binubulabog ng mga missiles ang Japan at South Korea ay isang mas malaking atake ang papalapit sa teritoryo ng US. Mas marami pang DF-26 missiles ang pinakawalan papunta sa Guam, target ang Andersen Air Force Base sa Yigo at ang Naval Base Guam sa Santa Rita. Alam ni Xi na isa itong mahalagang sentro ng operasyon ng Amerika sa Pacific at kung mapapahina niya ito ay mas matatagalan ang anumang tugon ng US. Pero ang pinakadelikadong sandata ni Xi ay ang bagong DF-27 hypersonic missile na isang mabilis, high-tech na missiles na halos hindi kayang harangin ng US Missile Defense System. Ginamit ito upang atakihin ang Hawaii na isa sa pinakamahalagang depensa ng US sa Pacific. Hindi lang iyon, dahil ang DF-27 rin ang magiging pangunahing sandata ng China sa pagsalakay mismo sa mainland US. At habang nagaganap ang malawakang missile barrage ay may isa pang layunin si Xi at ito ay sirain ang mga barkong pandigma ng Amerika na nasa Pacific Ocean. Sa tubig malapit sa China ay nagbabantay ang ilang US Navy cruisers tulad ng USS Shiloh at USS Mobile Bay na mga barkong may mabibigat na armas at advanced na anti-air defenses. May 9 na ganitong klase ng barko sa rehiyon at kung hindi sila mawawasak ay malaki ang magiging sagabal nila sa plano ni Xi. Gamit ang isang coordinated missile attack ay umaasa siyang mapapahina o tuluyang maaalis ang mga ito. Kasunod na target ang mga destroyer ng US Navy na mas marami ang mga ito kaysa sa mga cruiser, mas magaan pero sapat pa rin ang kanilang lakas para makapinsala sa fleet ng China. Ang totoo ay alam ni Xi na hindi niya kayang patumbahin ang lahat. Pero ang bawat barkong mawawasak ngayon ay malaking bawas sa depensa ng Amerika. Lalo na kung gusto niyang makalusot papunta sa Taiwan at kalaunan sa mismong teritoryo ng US. Bagamat nagdulot ng kaguluhan ng cyber attacks ng China, ay hindi nito lubusang na-paralyze ang missile defense system ng Amerika. Sa sandaling ilunsad ng China ang mga missiles nito, ay agad itong na-detect ng Defense Support Program DSP satellites na pinangangasiwaan ng US Space Force. Agad namang tumawag si President Joe Biden sa kanyang mga tagapayo upang paghandaan ang depensa ng bansa. Sa loob ng United States ay 44 ground-based interceptors GBIs ang naka-standby at 40 nito ay nasa Alaska habang ang natitirang 4 ay nasa California na mas malapit sa target ng China sa Hawaii. Ang mga sistemang ito ay dinisenyong pigilan ng intercontinental ballistic missiles kahit na lumilipad ang mga ito ng halos 15,000 miles kada oras. Ngunit may isang tanong na bumagabag kay Biden. Paano kung ang ilan sa mga missiles ng China ay may nuclear warheads? Matapos ang mabilis na pagsusuri ay napagkasunduan ng kanyang mga tagapayo na malamang ay hindi pa ito nuclear strike.
Ayon sa kanilang mga satellite, ang mga missiles ay nakatarget sa mga military base sa Pacific, hindi sa mismong mainland US. Kung nuclear ang plano ni Xi ay tiyak na sa Washington at iba pang pangunahing lungsod ang tutok ng kanyang ICBMs. Para sa ngayon ay kailangang tumutok ang Amerika sa paglikas ng mga tropa mula sa mga posibleng tamaan ng missiles at gamitin ng kanilang depensa upang mapigilan ang mas matinding pinsala. Sa kabilang panig ng mundo ay tahimik na minamasdan ni Xi ang paglipad ng kanyang unang wave ng missiles papunta sa Japan at South Korea. Parehong na-activate ng dalawang bansa ang kanilang missile defense systems na itinatag katuwang ng US noong 2023. Dahil dito ay marami sa mga missiles ng China ang natamaan sa ere at bumagsak sa karagatan. Ngunit hindi sapat ang depensa upang harangin ang lahat. Isa sa pinakamalaking tinamaan ay ang Okinawa, Japan, ang tahanan ng pinakamalaking military base ng Amerika sa rehiyon. Daan-daang missiles ang bumagsak at winawasak ang mahahalagang pasilidad ng US Air Force. Sa loob naman ng Kadena Air Base ay sunod-sunod ang pagsabog. Nasira rin ang F-15 Eagle fighter jets, E-3 Sentry surveillance planes, at lalo na ang KC-135 Stratotankers, mga eroplano na ginagamit ng US para i-refuel ang kanilang mga fighter jets habang nasa ere. Ang pagwasak sa mga refueling aircraft na ito ay napakahalaga para kay Xi. Sa pagkawala ng mga ito ay mapipilitan ng mga eroplanong pandigma ng Amerika na bumalik sa mga base na kasalukuyang inaatake rin ng China. Sa dami ng mga sundalong Amerikano sa Okinawa ay napakarami rin ang naitalang casualties. Libo-libo ang namatay sa unang bugso ng pag-atake. Ngunit hindi pa tapos si Xi. Alam niyang bagamat matindi ang pinsalang nagawa ay hindi pa tuluyang wala sa laban ang mga military base ng Amerika. Hindi pa niya kayang maglunsad ng ground invasion. Kung kaya't alam niyang muling babangon ang mga sundalo sa mga nasirang base. At sa puntong iyon ang tunay na laban ay magsisimula pa lang. Habang patuloy ang pag-atake ay mas marami pang missiles ang inilipad patungo sa mga cruisers at destroyers ng US Navy sa Pacific. Ngunit hindi madaling tamaan ang mga barkong ito. Alam ng mga commander ng Amerika ang paparating na panganib. Kung kaya't inutusan nilang gumalaw ng hindi regular ang kanilang mga sasakyang pandagat upang mailigaw ang mga paparating na missiles. Ang strategy na ito ay nagtagumpay sa ilang barko, ngunit hindi sa lahat. Nawasak ng China ang halos kalahati ng mga cruiser ng Amerika, pati na rin ng ilang dosenang destroyers. Kasabay nito ay papalapit na ang DF-27 at DF-26 missiles ng China sa Hawaii. Agad namang tumugon ang depensa ng Amerika at marami sa mga missiles ang pinabagsak sa himpapawid ng missile defense systems mula California. Pero kahit na anong gawin ng US ay hindi nila kayang protektahan ng lahat. Marami pa rin ang nakalusot. Napuruhan ng USS Frank E. Petersen at USS Hopper, habang ang iba pang barko sa rehiyon ay nagtamo rin ng matitinding pinsala. Samantala, isang malaking hakbang ang naisa ng makamit ni Xi at ito ay sirain ng ilan sa 13 submarines ng Amerika sa Hawaii. Pero nabigo siya dahil kahit naabala ang Amerika sa pagharap sa cyber attacks ay mabilis na nakatanggap ng utos ang mga submarine commanders na lumubog sa ilalim ng dagat at maghintay. Dahil dito ay nakaligtas ang buong fleet ng submarines sa Hawaii. Matapos lamang ang ilang oras ng laban ay halos 1/4 ng kabuuang 4,000 missiles ng China ang nagamit na. Napinsala ng husto ang mga military base ng Amerika sa Asia. Ngunit isang malaking kapalit nito ang pagsali ng Japan at South Korea sa digmaan. Mahina na ang US Pacific Fleet ngunit dahil sa cyber attacks ay bumagal ang kanilang kakayahang tumugon agad sa susunod na hakbang ni Xi. At habang abala ang Amerika sa pag-aayos ng kanilang depensa ay inihahanda na ni Xi ang kanyang pangunahing target, ang Taiwan. Ang mga unang bugso ng pag-atake ay matagumpay dahil napinsala ang maraming pasilidad sa paligid ng Taiwan, pati na rin ang maliliit na islang nakapalibot dito. Ngunit matibay rin ang depensa ng isla. Ang US-made Patriot Air Defense System, pati na rin ang sariling Skybow surface-to-air missile system ng Taiwan ay naging malaking hadlang sa plano ni Xi. Pero hindi maaaring habang buhay ay puro missiles lang ang gagamitin. Alam niyang oras na upang magpadala ng ground troops. Dahil dito matapos ang 24 hours ng tuloy-tuloy na pambobomba ay sinuri ni Xi ang lawak ng pinsalang kanyang nagawa. Ang mga military base ng Amerika ay nasira at ang hukbong dagat nito ay napahina kung kaya't mas tatagal bago ito makaresponde sa Taiwan Strait. Samantala,
Ang Air Force naman ng Taiwan ay abala sa pakikipaglaban sa mga fighter jets mula sa Longtian, Jiangzhou at Huyan. Sa puntong ito ay handa na siyang ilapag ang kanyang mga tropa sa Taiwan. Ngunit may malaking balakid sa plano ni Xi. Saan niya ilulunsad ang kanyang ground invasion? Matagal nang naghahanda ang presidente ng Taiwan na si Tsai Ing-wen. Alam niyang isang araw ay susubukang salakayin ng China ang kanilang bansa. Sa loob ng maraming buwan ay tiniyak niyang handa ang kanilang depensa. At sa sandaling nagsimula ang missile barrage ng China, ay agad niyang inutusan ang mga sundalo na itaas ang depensa sa lahat ng pangunahing posisyon sa isla. Isa sa kanyang pinakamalaking strategy ay ang paggamit ng natural na depensa ng Taiwan. Sa silangang bahagi ng Taiwan ay mayroong mga matarik na bangin na isang natural defense laban sa mga paparating na sundalo. Alam ni Tsai na maaring subukan ni Xi na harangan ng lugar na ito gamit ang hukbong dagat ng China. Ngunit malabo itong gamitin bilang pangunahing ruta ng pagsalakay. Gayunpaman ay hindi niya ito pinabayaan. Naglagay siya ng mga sundalo sa mga bangin. Handang labanan ang sino mang susubok umakyat dito. At kung kakailanganin ay may utos silang wasakin ng mga daang ginawa sa mga bangin upang hindi ito magamit ng kaaway bilang daanan papunta sa mainland. Ngunit ang tunay na labanan ay sa kanlurang bahagi ng Taiwan, ang bahagi ng isla na pinakamalapit sa China. Dito ay ipinag-utos ni Tsai ang pagpapatupad ng pinakamataas na alert sa lahat ng 15 na pangunahing daungan at pantalan. Subalit malaking hamon para sa China ang pagsakop sa Taiwan, lalo na sa baybayin ng isla. Ang bawat dalampasigan ay mahigpit na pinatibay upang pigilan ang paglapag ng mga sundalo ng China. Nakaposisyon ng barbed wire, anti-landing spikes at mga landmines sa buhanginan, habang walang tigil ang pambobomba ng Taiwan sa anumang barkong susubok lumapit. Dagdag pa rito, hindi malalim ang tubig malapit sa mga dalampasigan, mas mababa sa 50 feet ang lalim, kaya't hindi maaaring dumiretso ang malalaking barko ng China sa pampang. Kailangan nilang gumamit ng mas maliliit na sasakyang pandagat upang mailapag ang kanilang mga sundalo, isang estratehiyang maglalagay sa kanila sa peligro habang patuloy silang binabaril ng mga misil mula sa Taiwan. At kung sakaling makalusot ang mga tropa ng China, hindi pa rin natatapos ang laban. Ang mga kalsadang papunta sa Taipei ay may nakahandang mga explosive na maaring pasabugin anumang oras upang pigilan ang pagpasok ng mga sundalo ni Xi. Alam ni President Tsai Ing-wen na hindi niya kayang talunin ang hukbo ng China sa isang direktang labanan. Kaya't ang kanyang estratehiya ay gawing digmaan ng matinding pagod at pagkalugi para sa China. At kung magtatagal ang labanan, mas lalo itong magiging problema para kay Xi. Samantala, habang patuloy ang bakbakan sa Taiwan, ay malapit ng lumaban ang Amerika. Ngunit bago ito sumabak sa gera, ay may mas epektibong sandata si Joe Biden. Ito ang ekonomiya. Isa sa pinakamalaking kahinaan ng China ay ang matinding pagdepende nito sa importation ng mga produkto. Noong niyang 2023 ay umabot sa $2.56 trillion ang ginastos ng bansa sa pag-aangkat ng mga kalakal mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa loob ng 3 araw ay inorganize ni Biden ang pinakamalupit na economic sanctions laban sa China. Sa tulong ng kanyang mga kaalyado ay isinagawa ang isang malawakang trade blockade. Ngunit hindi na makakabili ang China ng produkto mula sa Amerika. Mawawalan din ito ng access sa mga kalakal mula sa Europe. Titigil ang malalaking bansang kasosyo sa negosyo ng China sa pagbili ng kanilang produkto. At ang pinakaapektado nito ay ang supply ng langis ng China. Araw-araw ay nangangailangan ng China ng 11.8 milyong barel ng langis upang manatiling tumatakbo ang kanilang ekonomiya. Halos 19% nito ay galing sa Russia. Pero 81% ay mula sa Saudi Arabia at iba pang bansa na kaalyado ng Amerika. Gamit ang diplomasya at negosasyon ay nakumbinsi ni Biden ng Saudi Arabia at iba pang Arab countries na putulin ang supply ng langis patungo sa China. Kaugnay din naman nito, patuloy pa ring magpapadala ng langis ang Russia pero hindi nito kayang punan ng kakulangan. At dahil abala rin si Vladimir Putin sa digmaan sa Ukraine, hindi rin siya basta-bastang makakapag-focus sa pagtulong sa China nang hindi naapektuhan ng sariling ekonomiya. Hindi ito inasahan ni Xi Jinping. Ngayon ay nagsisimula ng magbilang ng oras ang China. Kung hindi nila agad matatalo ang Amerika sa loob ng ilang buwan, ay mauubusan sila ng supply at tuluyang manghihina sa digmaan na sila mismo ang nagsimula. Samantala, habang pinapatay ng Amerika ang ekonomiya ng China, isang mas malaking puwersa ang handang pumasok sa labanan. Ito ang NATO.
Nagpatawag si Biden ng pagpupulong sa mga kaalyado ng Amerika sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Isa itong strategic plan para palakasin ang depensa laban sa China. Bakit nga ba ito mahalaga? Dahil ang China ay direktang umatake sa Amerika. Tinarget nito ang Hawaii na bahagi ng teritoryo ng US. Pinaputukan nito ang mga base militar ng Amerika sa iba't ibang bahagi ng Asya. Maraming sundalong Amerikano ang napatay. Lahat ng ito ay pasok sa definition ng NATO Article 5, isang mahalagang probisyon sa kasunduan ng NATO na nagsasabing kapag inatake ang isang miyembro ng NATO, para na ring inatake ang lahat ng kaalyado nito. At ito ang dahilan kung bakit malaking problema ito para sa China. Kung sang-ayon ang mga bansang miyembro ng NATO sa pagsali sa laban, ay mas lalo pang magiging malaki ang gera. Isang bagay na hindi kaya ng China sa mahabang panahon. Sa loob nga lang ng 4 na araw ay nakagawa na ng matinding pinsala ang China laban sa Amerika at Taiwan. Pero sa parehong panahon ay nagsisimula ng gumanti ang Amerika. Nasira na ang supply chain ng China. Nawalan sila ng supply ng langis. Maaari nang sumali ang NATO sa giyera. Alam ni Xi na hindi niya kayang magtagal sa digmaang ito. At ngayon ay oras na para sa Amerika at mga kaalyado nito na lumaban pabalik. Maliban pa rito, ang pagsalakay ng China sa United States ay nagbunga ng mas malawak pang epekto dahil halos buong Europe ang ay kasama na ngayon sa labanan. Simula pa lang nang matukoy ang mga paparating na missile ng China ay agad nang nakipag-ugnayan si President Joe Biden sa mga bansang miyembro ng NATO. Dahil dito ay handa siyang gamitin ang lakas ng 31 na bansa, kabilang na ang natitirang depensa ng Amerika. Ang pangunahing focus ng kanilang counter-offensive ay malinaw, ang Taiwan Strait. Nabigo si Xi Jinping na sakupin ang Taiwan gamit ang kanyang mga missiles. At ngayon ay napasok na siya sa isang matagal na laban kung saan libu-libong sundalo niya ang namamatay araw-araw sa pagsubok nilang lumapag sa mga dalampasigan ng isla. Kahit pa ipilit niyang talunin ang depensa ng Taiwan gamit ang dami ng kanyang tauhan, ay hindi ito magiging madali. Bawat metro ng teritoryong makukuha ng kanyang tropa ay kailangang paghirapan sa madugong labanan sa lungsod. Hindi niya ito inasahan. At habang natatagalan ng digmaan ay mas lumalakas ang depensa ng Amerika at mga kaalyado nito. Ang plano naman ngayon ng US at NATO ay pagsama-samahin ang puwersa ng kanilang Navy kasama ang mga Navy ng South Korea, Japan at Australia. Isa rin ang Australia sa magiging mahalagang bahagi ng kanilang offensive dahil hindi ito binigyang pansin ng China sa kanilang unang atake. Mabilis na nagpadala ang United States ng isang armado ng mga barko patungo sa Taiwan Strait kasama ang halos lahat ng kanilang 11 aircraft carriers. Kasama nila ang HMS Queen Elizabeth ng UK na punong-puno ng mga Typhoon FGR-4 at F-35B Lightning jets. Sumuporta rin ng Canada, ipinadala ang kalahati ng kanilang 12 frigates upang tumulong sa Amerika. Maging ang Japan ay nagpadala ng halos lahat ng kanilang 36 destroyers. Ngunit may isang bansang hindi agad makasali, ito ang South Korea. Bagamat nais nitong tumulong sa Amerika, may isa itong malaking alalahanin, ang North Korea. Sa paningin ng Pyongyang, maaaring maging pagkakataon nito upang simulan ang sariling gera laban sa South Korea. Kung ilalaan ng South Korea ang kanilang naval at aerial forces sa pagsuporta sa US, magiging mahina ang kanilang depensa laban sa posibleng pag-atake ng North Korea. Naintindihan ito ni Biden, kaya't sa halip na sumali agad sa labanan sa Taiwan, ang magiging papel ng South Korea ay tiyaking hindi makikisali ang North Korea sa digmaan. Sa puntong ito ay mayroon ng isang pinagsanib na puwersa ang US at mga kaalyado nito na kayang harapin ang hukbong dagat at himpapawid ng China. At sa isang kumpas ay nagsimulang lumayag ang armada ng Amerika at NATO. Patuloy naman ang pambobomba ng China sa Taiwan pero wala pa rin silang tagumpay. Kahit paulit-ulit silang nagtatangkang lumapag sa mga dalampasigan ng isla ay sinalubong lang sila ng matinding missile strikes at mabangis na depensa sa lupa. Oo, unti-unti nilang napapahina ang depensa ng Taiwan. Ngunit bawat tagumpay nila ay sinasalubong ng panibagong balakid. Kapag may isang daanan silang mabuksan, agad itong winawasak ng depensa ng Taiwan. Pinipilit ang mga Chinese soldiers na lumihis ng ruta patungo sa mas mahirap na terrain.